Yan, good thing kasi ginagawa na to, itong parte na to. Sana hanggang dun yun sa may boundary. So tatasan to itong kalsada dito. Sa parte na yon may mga din, nakikita ko na mga vertical drains. Yun, ginagamit yun, vertical drains, para mailabas yung tubig na existing dun sa lupa. And then susundan naman yun ng mga dynamic compaction para masiksik yung lupa. And then sa may gilid-gilid niya, yan nakikita natin, yan na yung mga revetment construction na ginagawa nila para maglalagay ng bato sa gilid para hindi siya mag-landslide. So example natin sa mga na-reclaim na area dito sa Pilipinas ay yung MOA, Mall of Asia. Na-reclaim yan, dating tubig yan o dagat. Good afternoon guys, nandito tayo ngayon sa may Bambang, dito sa may Bulacan. So bali ngayong araw ay babalikan natin itong New Manila International Airport. Nung last update natin ay in-update natin yung dun banda sa may Taliptip. Tapos sumakay tayo ng bangka para malapitan yung ginagawa nilang reclamation. So ngayon naman ay i-check natin dito sa may Bambang tsaka Perez. Coastal area to na malapit sa airport. Yan, dito sa may boundary. Pero diretso tayo dun kasi nung last update natin meron dun ginagawa dun sa daanan dun sa may Taliptip. So check natin dito sa may Perez. Ito Perez na to kung meron ginagawa din dito ng mga kalsada, hopefully. Kasi parang tataasan nila tong kalsada kasi pronto sa baha. Yan. O, di ba? Meron nga dito. Check natin. Traffic dito. So, ibig sabihin, meron dyan gumagawa sa unahan. Masikip tong kalsada dito. Yan. So, dapat yung asikasuhin ng DPWH. Kasi, 2 lanes lang tong kalsada na to. Ito, meron ng rebar dyan sa unahan. Yan, di ba? Sana hanggang doon na yun sa may Taliptip. Check natin kung mayroon ng mga butas-butas yung kalsada. Kasi pagka may nakita kang ganun, may butas-butas, ibig sabihin nun bubungkalin, bubungkalin nga to. So tatasan to itong kalsada dito. O yan di ba? Ayun, napansin din to ng kinaukulan. Meron pa dyan So hanggang dito. Kasi dito tapos na to. Ayun, mataas na to. Tingnan natin sa unahan doon. Ayun, nandun sa may malapit sa tulay. Kasi palubog din doon Partes to ng Barangay Perez. Ayan, dapat ito rin. Ginawa na to itong parte na to dapat dito rin. Hanggang doon sa may tulay. So kung maayos to, mataasan nila, maganda. Para hindi ito bahain na sa parte na. Ito yung tulay dito. Hindi ko alam anong tulay ito. Basta to, boundary yata to ng Taliptip tsaka Perez. Yan yung Taliptip Ito yung Perez. Nandyan na yung airport di ba? So balik tayo, puntahan natin yung malapit dun na barangay, dun sa may Perez tsaka Bambang. Yan, good thing kasi ginagawa na to itong parte na to. Sana hanggang dun yun sa may boundary. Yan yung gilid nya. Kawawa yung mga tubig dito. Supply ng nawasa. Hindi ko lang alam pala kung nawasa to itong partes dito. Ito yung supply nila ng tubig Yan, hinuhukay. Talagyan niya ng drainage. Yan, kasi na to, barado na yung mga drainage dito. Bumubulwak na ito yung river nila. Ito ngayon yung nila
mahirap na gawin dito kasi masikip yung kalsada, saka magkaka-traffic dito for sure. So yan, punta natin yung bandang sa may Arco. Bili ko tayo doon. Yan, dito sa may Arco ng Bambang tsaka Perez. Ito yung boundary nila. So tayo kakaliwa. Yan, dito. Ito yung irrigation nila. Marami ng tubig irrigation. Mataas. Buti pa dito. Doon sa amin sa Isabela ay pahirapan yung doon tubig. Kailangan ko magtayo ng deep well. Dito ay yan, free na yung supply. Ito yung pinakamalapit na parte dun sa ginagawa nilang airport. Malapit din dito banda. Yan may harapan natin. Punta natin yung area na mas malapit pa. Maganda yung mga dito, palaisdaan nila. Marami yung tubig. Kahit na ngayon ay summer. Ayan Ayan dito na yung parte na malapit. Ayan, dyan na siya. Ito yung parte na mas malapit. Yan, dito tayo sa may silong. Nandyan na, lapit. Pero nung last update natin, mas malapit tayo kasi nagbangka tayo. Nakita natin yung taas niya. So bali estimated ko dun sa reclamation na yan, yung taas niya ay parang abot na siya ng 5 to 10 meters yung taas. Yan, mataas-taas na rin yun. Ayon sa aking nasaksihan nung nagbangka ako sa parte na dun, sa may bandang Taliptip. So yan, sarapan na natin yung ginagawa nilang reclamation dito sa may parte ng Perez, Barangay Perez. Dun banda ay Taliptip, Bulacan. Yan, dito banda sa location natin ay Perez, tapos Bambang na dun sa parte na yan. Kasi sa pagtansya natin ay hindi pa to 2,500 hectares yung lawak nito, ayon sa drone shot natin. Dun sa parte dun sa unahan ay meron pang mga kailangang i-reclaim, kulang pa. So sa parte na to ay magkakaroon din ng solar farm para magamit sa construction nito, itong ginagawa nilang airport. So unahin nila yung phase 1 muna. Yan, hopefully sa 2027 ay matapos na to ayon sa timeline ng paggawa dito. So itong airport na ito ay magkaroon ng 4 na runways at expandable ito hanggang 6 na kayang mag-accommodate ng hanggang 200 million passengers every year. So malaki-laki to, na katuwang ng NAIA kasi sobrang laki to. Hindi na pupunta yung mga taga Bulacan, taga Pampanga, hindi na pupunta dun sa NAIA, dito na sila pupunta kasi international to So ganyang kalawak tong gagawin nilang airport dito. And magkaroon din to ng mga access road like Nalex, Salex, tapos yung MRT7 ay kukonekta rin dito. Tapos magkaroon din siya ng mga service road dito sa malapit dito sa mga coastal area ng Bulacan. Yun, antay-antay tayo hanggang matapos to kasi sobrang laki to, o sobrang laking tulong sa ating mga malalayo
na lugar like Norte. Yan, gamit na gamit to sa mga taga Norte itong airport na to. Yan, sa parte na yon may mga ano din nakikita ko na mga vertical drains. Yan, ginagamit yon, vertical drains, para mailabas yung tubig na existing dun sa lupa na na-reclaim na. Yan. And then susundan naman yun ng mga dynamic compaction para masiksik yung lupa. And then sa may gilid-gilid niya, yan nakikita natin, yan na yung mga revetment construction na ginagawa nila para maglalagay ng bato sa gilid para hindi siya mag-landslide. Yan sa may gilid niya. So ganyan yung process niya, nilalagyan ng mga bato sa gilid niya para hindi mag-landslide yung mga lupa. So example natin sa mga na-reclaim na area dito sa Pilipinas ay yung MOA, Mall of Asia. Na-reclaim yan, dating tubig yan o dagat. Yan, na-reclaim nila at naging mall ngayon, pinakamalaking mall o isa sa pinakamalaking mall sa Asia. Yan. So sobrang tagal na yung MOA, wala naman nangyari. Hindi naman siya lumubog. Ngayon ay operational pa naman. So ganoon din mangyayari dito. After ma-establish o maitayo yung mga building dito, asahan natin na matibay ito kasi pinag-aralan to ng mabuti ng mga eksperto. Yan, kasi hindi sila magsasayang ng pera para lang lumubog tong gagawin nilang airport dito. So hopefully sa mga malapit na area dito sa airport na yan ay maayos din. Ayon sa pangako ni Sir Ramon Ang, ayusin nila lahat yan. Yung mga ilog na mababaw, huhukayin nila. Yung mga kalsada, ayusin nila. So yan, galing ng vision ni Sir Ramon Ang. Humble yan na bilyonaryo dito sa Pilipinas.